pekeng Duterte supporter, hindi naman yung tinatawag yung sarili niyang DDS ay ibinuking ang kanyang pagiging ahas or pagiging double agent. Actually, nung lumabas yung term or yung phrase na double agent, hindi naman siya pinangalanan ng mga naunang nagsabi niyan. Pero siya yung unang pumiyok. So, booking ka kaagad. Tama mga kababayan, ba, yun nga lagi yung analogy ko. Halimbawa, nakahilera, nakapila tayong ganyan. Sunod, halimbawa, 12 tayo, no, mga kababayan. Nakapila tayo, halimbawa, may flag ceremony or something. Tapos may dumaan na tao, nasagi tayo, hindi tayo umaray. Okay? Nasagi lang tayo eh. Pero isa sa kasama natin, umaray ng bonggang-bongga, umaring king-king-king. Aring king-king-king. Gumanon. So, nalaman natin na may sugat siya. Dumaan lang nasagi lang tayo, hindi mo masakit. Bakit siya umaray ng bonggang-bongga? Ibig sabihin, meron siyang sugat, guilty. Guilty of committing such. So, binuking itong pekeng Duterte supporter at hindi po kasi biro ang nagagawang damage nito kasi parang yung kanyang goal at mukhang yun talaga yung kanyang specialty ay infiltrate ang mga Duterte supporters, mga 'di ba kumbaga nagba-vlog about PRRD, about the Dutertes, or nakasupport sa mabubuting leaders, not necessarily Dutertes. And of course, nagkikriticize sa Ngiwi administration. So, na-infiltrate niya actually ang DDS. And then, gumagawa siya ngayon ng kulto. Kasi nga, isinusukan niya at ayaw na ayaw niyang ma-identify as DDS. Therefore, gumawa siya ng kulto na Dutertista. Okay? Yun yung tawag niya ngayon sa mga bagong Duterte supporters. Sige, iba nagtataka, bakit Dutertista? Ano yung Dutertista? Tunog loyalista, tunog komunista. Itong pekeng Duterte supporter na ito ay pinaghihinalaan tuloy na double agent kasi nga nung dumaan yung isang tao, nasagi tayong lahat, hindi naman tayo umaray, siya talaga umaring-king-king ng bongga, guilty. Hindi ka aaray kung wala kang sugat, ating. Okay? So, kapag tinawag kang double agent, ibig sabihin traitor ka. Peke ka. Nagkukunwari kang Duterte supporter pero hindi ka totoong DDS. At hindi ka talaga Duterte supporter. Or hindi ka talaga pro-Filipino. Kasi itinanim ka Itinanim ka sa mga DDS para bulabugin at guluhin. Kaya hindi tayo united ngayon sa laban, mga kababayan. Merong nagrarally sa EDSA, may nagrarally sa Camp Aguinaldo, may nagrarally sa Kamara, may nagrarally sa Liwasan, may nagrarally sa Raha Sulaiman at sa kung saan-saan, hindi tayo concentrated sa isang lugar. Watak-watak tayo at nagkakaaway-away dahil sa mga double agents or mga pekeng Duterte supporter. At mababanggit dito sa vlog na ito kung sino ang kanilang benefactor or what. Maybe nagsusweldo or what. Maybe hindi lang isang tao ang may hawak dito. Baka hawak ito ng iba't iba pa. Pero ang ginagawa nila, kung hindi man iisang tao itong ahas, kami ang pinararatangan na tao ni Tambaluslos, tao raw kami ni Liza, tao raw kami ni Ngiwi Jr. Kami yung tao ng mga inaakusahan niyang personalidad na nagbabayad sa amin, pero ang trabaho pala namin ay batikusin si Ngiwi. Ang tanga naman ni Ngiwi. Binabayaran niya kami para barubalin ko siya araw-araw. Tahek! Inaakusahan ng impactang ito na ibubuking ng isang lumipat sa kabila dahil sa kademonyohan ng impactang ito. Panonoodin natin miyang konti. Inaakusahan niya si Miss Maharlika na tao ni Tambaluslos. Ay unang-una si Miss Maharlika na nag-booking ng heavy luggage issue ni Tambaluslos sa Okada. Wala kaming sinasanto, mga kababayan, sa powers that be. Binabarubal namin ng tatlo. Kung hindi ka nagkandabura-bura yung mga pages ko at saka personal account, makikita nyo yun dun Si Tambaluslos, binabatikos namin. Si Ngiwi, lalo na. Even ang babaeng ahas na winawarningan kami, huwag na huwag namin sasalingin yan. Kasi mapaghiganti yan, demonya yan. Tinatantanan ko ba? Tapos akusahan niya kami na kami yung, baka ikaw ining, baka ikaw ang may pakimkim. After all, yung dinidikitan mo,
Mukhang tao yan ng babaeng ahas. Dumidikit siya sa isang tao na traidor din. Okay, let's listen to the video mga kababayan dahil ang peking Duterte supporter, tsaka tuwang-tuwa ito ngayon kasi despite na nabuking na yung pagiging hudas niya, ahas niya, pagiging Trojan niya, marami pa rin siyang napupudto. Kilala niyo na ba yung tinutukoy ko? Pa-comment sa comment section. Pero ito po, ibubuking ni Pebbles, siya ay dating, well, unahan na kita Pebbles ha, kasi parang may pagkamataray nga 'di ba si Pebbles. I think inaway-away rin ako nito eh. But never mind. Wala kaming alingas-ngas ngayong dalawa. But sinasabi kasi ni Pebbles na huwag daw siyang papangalanan at hindi daw niya aawayin. Pebbles, pinablik mo naman ang video mo, syempre magpapangalanan ka. Hindi naman namin ikaw tinatawag sa real name mo na panlalaki. Kapangalan mo nga 'di ba yung senador na inugat na pero bulok pa rin. At least hindi ka pinapangalanan or hindi kita papangalanan sa vlog ko gamit ang real name mo o yung legal name mo. Your address is Pebbles. Ano ang tawag ko sa iyo, munting bato? Ang hirap. Pakita ko code name, ipa-play ko naman ang video mo. So makinig kayo sa expose na ito ni Pebbles, mga kababayan. Alam niyo naman, wala akong pakialam sa kahit anong gusto niyong gawin kayong mga vloggers ng DDS. Heads up, ang babarubali niya dito at ang ibubuking niya ay ang peking DDS. Ang double agent na itinanim para bulabugin, i-operate ang bumabatikos sa mukhang amo ng aawayin ni Pebbles. Actually, ako saksi ako dyan sa away nila. Kasi nga si Pebbles nakasama namin in Hong Kong. At kita ko kung Pebbles, hindi ko pa sinasabi siguro sa'yo lahat. Pero may mga sinabi na rin, inantay ko ng matagal. Biro mo, nagkaaway kami nung inaway ni Pebbles, pero hindi ko pinarating sa kanya kung gaano siya tarantaduhin ng babaeng yun. Demonyo talaga, mga kababayan. Demonyo yung babaeng tutukuyin niya, demonya. Let's continue listening. Basta wag niyo lang babanggitin yung pangalan ko. Yan. Wala akong pakialam. Ulitin natin, ayaw niyang mabanggit ang pangalan. Pebbles, nakikita nga mukha mo sa vlog ko. Anyway, never mind. Go. Paisa lang uli. Ang kukulit. Alam niyo naman, wala akong pakialam sa kahit anong gusto niyong gawin kayong mga vloggers ng DDS. Basta wag niyo lang babanggitin yung pangalan ko. Wala akong pakialam. Nag-away-away kayo, hindi ko pinost. Ikaw, Joey, nalaman ko, napapanood ko na nagmamariwana ka pala, nagdodroga ka rin pala, pinost ko ba? Hindi ko pinatulan kasi walang kwenta, waste of time. Yung mga ganyang eksena, napakababaw. Diyos ko, kung gusto mong magdroga, magmariwana ka. Kung gusto ko rin magsashabu ako as long as hindi natin hinihingian ng isa't isa. Hindi ako humihingi ng pera sa'yo, hindi ka humihingi ng pera sa akin. Gawin mo yung gusto mo. Pero kasi may nakarating sa akin. Bago yung nakarating sa kanya, yung tinutukoy niyang tao, pinagkakalat nito na addict si Pebbles. Ang ginawa ni Pebbles, nagpa-drug test. Dinala sa liwasan. Kasi laging may mga rally doon, di ba? Hinamon ni Pebbles yung impactang babae o yung peking Duterte supporter na ginagamit niya ngayon ng mga DDS pero paminsan-minsan ini-insist talaga niya yung kanyang Dutertista na kulto. Ang tawag niya sa mga supporters ng mga Dutertista, binabago talaga yung mga kababayan. Hindi tayo Dutertista, ang tawag sa atin DDS. Ever since nag-imbento sila ng term, nag-coin sila ng term. At ang kinakatwiran niya, si Sas daw ang nag-coin. Bakit si Sas nagbuo ng kulto? Hindi naman ikaw, itong aligagang magbuo ng kulto mo. So, nung inakusahan si Pebbles ng nakaaway niyang babaeng impacta at demonya, na siya ay addict, nagpa-drug test. Negative. Dinala niya yung kanyang results sa liwasan. Hinamon niya na pumunta yung demonya na tinatawag nilang libag. Libagi naman kasing tingnan, dugyot. Di ba nga, nakapunta ako sa condo nila na tinutuluyan sa Davao City. Kasi sila talagang ini-infiltrate din nila yung Davao, di ba? So,
nakita ko yung sabon nila may bulbul. Yung safeguard ninyo ining sa kwarto, may bulbul. I mean sa CR. Ano ba yun? Kadugyot naman sa inyong magjowa. Tapos 'di ba nga merong ice condom. Naku, ako na libag hindi ko pa napapanood yung latest vlog mo, pinagmumura mo raw ang Team Alindog. Ako tinawag mo pa akong may sira ang ulo. Mag-abang-abang ka lang. May araw ka rin. Okay, hindi sumipot yung peking Duterte supporter, yung infiltrator. Hindi niya sinipot si Pebos. Isasampal sa kanya ni Pebos ang hawak na negative result ng drug test. Doon ko napatunayan na duwag yan. And then hinamon ko nga, di ba, magkita tayo sa EDSA, August 8. Sabi niya, sige, call, game. Para legally kung mabali para mabali daw niya ang arm ko legally kasi nga 'di ba nag-ano yan, black belter daw yan eh. Karatista raw. Si Pebbles nga na akla na mataray lang pero at least akla malambot no. Hindi nga niya nasipot eh. Tapos ako lalo pa ako nene bobot no para akong marshmallow sa lambot. Hinamon kong magkita kami in EDSA. Sabi niya sa gym na lang daw sa loob ng Robinsons. O sige, sa gym. Tapos para mabali daw niya ang braso ko. Game. Na-set na yung date. August 8, hindi sumipo. Kaya alam kong duwag yung balahura ang bunganga na babaeng yan. Huwag mong antayin na hamunin pa kita ng isa pa ining ngayong taon. Or maybe malay mo, matsyempuhan kita sa mga paparating na rally. Pupunta ka ba? Muntik-muntikan na kitang matsyempuhan. Anyway, let's continue. Hoy, continue na. Napakasinungaling talaga nitong babaeng to. Ayaw sana kita talagang patulan kasi ano yung tawag dito? Waste of time ang pagpatol sa'yo kasi sinungaling na tao ka. Alam mo ba, tinanong ako nun ni Maharlika kung ano masasabi ko sa'yo. Sabi ko, ayoko sa'yo. Hindi yung ikaw yung may ayaw sa akin. Dahil hindi naman ako yung lumapit sa inyo, di ba? Ako ba lumapit sa'yo, Joey? Hindi. Si Maharlika, sinabihan ako na jumoin ako sa Maisog, Bulacan. Ayoko. Pero nakiusap si Maharlika. Alam mo yan, Maharlika. Alam mo yan. Hindi ako magsisinungaling. Ngayon, may nag-send sa akin ng voice record. Joey, play natin. Bago niya i-play, backtrack tayo. So, to be fair with Pebbles, nauna siyang identified as DDS. Mas una siyang kilala, even sa akin, di ba? So, itong kaaway niya, na babaeng demonyak, ito yung totoong at literal na cloud chaser. Gusto niya siya lagi ang bida. Kaya nga siguro nakakaaway niya ngayon yung ibang mga taga-Team Alpotera rin or mga iba pang double agents kasi nga bida-bida. Tamo hindi na masyadong pinopromote ng ibang double agents yung kanyang pirma-pirma. Siya yung aligaga. After all, sa tingin ko, negosyo niya ang nakikinabang dyan, yung mga suot-suot nila, mga damit, mga pang-giveaways nila, mga stickers at mga iniimprenta. Negosyo nila yan eh, itong kaaway ni Pebos. And also si Pebos, nasa kabila na to mga kababayan. Bumalik siya as supporter ni Ngiwi. Mga dati kaming supporter nga ni Ngiwi na yan kasi nga nag-unite si VP Sara at si Ngiwi. No? And then nung nalaman namin na tarantado itong diktador, tumiwalag kami. Si Pebos tumiwalag din. Nauna pa nga yata sila ni Miss Marlica na umayaw. Pero ngayon napilitan si Pebos na bumalik sa Ngiwi administration dahil siguro yung sinasamba noong demonya ay balak itong ipagurgur. Alam niyo ba yon? Yung prutas na maasim na pinopromote nung demonyang kaaway ni Pebos. Siya, galing sa bibig ni Pebos, balak siyang ipagurgur nung prutas na sinasamba ng kaaway niya. So, wala siyang choice, wala siyang pera, or wala siyang protection or something, maybe not just money. Ano ba talaga, Pebos? Both ba? Bumalik siya. And now, she's okay. No? Mukhang okay na ang kanyang financial status or whatever. Pero supporter na ito ni Ngiwi. At grabe rin niya barubalin si VP Sara, but I will not talk about it. But this time, sasabihin ni Pebbles, no?
yung pagiging peke nitong ahas. Na totoo ba, Libag, na ikaw ay isa sa mga recruit ni Taning? Nagtatanong lang naman. At bakit sakit na sakit ka pag tinatawag kang female TP? Ayaw mo ma-achieve ang status ni TP? Pero tagalit niya natawag na female TP, lakas mong rumakit eh. Sabi, galing na sa bibig mo, financially independent ka. So kumikita ka sa vlog, both platforms ha. Kumikita ka sa YouTube, kumikita, I'm not sure kasi nabubura. Binubura mo ba talaga ang Facebook mo? I don't know. Pero for sure, kumikita ka sa YouTube. Malaki kang kumita, mahaba kang mag-vlog eh. Although kaya ko yung haba ng vlog mo, kaya nga kitang talunin kahit walang co-host eh. Pero bakit papagurin ng sarili ko? Hindi man ako dayok-dok, hindi man ako hangul-hangul sa kwartang katulad mo. Tapos nagyayabang pa yan na, kaya kong mabuhay na okra lang ang kinakain araw-araw. Sa 10 sinabi mo, 11 ang kasinungalingan. Kilala kita. Okay, let's continue. May ugali po kasi yan si Pebbles na kapag hindi mo siya pinagbibigyan, aawayin ka niya. Okay, narinig nyo, di ba? Meron daw akong ugali na pag hindi ako pinagbibigyan ay aawayin ko siya. Joey, ano yung hiniling ko sa'yo? Meron ba akong hiningi sa'yo? Maglabas ka nga ng resibo. Maglabas ka. Wala akong hiningi sa'yo, bakla. Pinapunta pa nga kita ng birthday ko. Di ba? Invited ka. Nagsama ka pa nga. Hindi ka man lang nagsabi. Sa resort. Ano yung hiningi ko sa'yo na hindi mo ako napagbigyan at inaway kita? Pakiklaro, ha? O, ituloy natin yung susunod. Kasi, iniwasan ko yan si Pebbles. As in, nung nagkaroon ako ng mga encounter sa kanya, nakita ko na yung pag-uugali niya. So, ayoko. So, iniwasan ko siya. Ayun daw. Nung nagkaroon daw siya ng encounter sa akin, iniwasan niya raw ako. Kaya daw nagalit ako sa kanya, ganyan. Encounter. Wala akong natatandaan na nag-away tayo. Ang natatandaan ko lang is, nung nasa Hong Kong, hindi naman tayo magkaaway. Magkausap pa tayo. Ang kaaway ko nun ay si V. Hindi ako sumama sa dinner. Tapos, kinabukasan, nung nagkita na tayo dun sa Maisog, hindi mo na ako kinakausap. Yun yung katotohanan, Joey. And I was there in Hong Kong. Ang nakaaway ni Pebbles ay yung tinawag niyang V at yun yung V na doon daw binigay. Huli na lang inamin ni Libag yan eh. Nagpadala si Miss Maharlika ng 10,000 para sa amin ni Pebbles, hindi sa amin nakarating. Kaya ko siya sinisingil ng 5K. Narinig niyo bang minura-mura ko siya habang naniningil ako? Bakit kapag pag-uusapan ng 5K, grabe niya akong murahin? Tapos sinawag pa niya akong baliw, ayaw ko raw tumigil sa paniningil sa kanya, wala naman daw akong pera. Paano raw siyang magkakautang sa akin eh? Ano raw ang ipapautang ko eh, wala akong pera. Aminado ako wala akong pera, ining. Nauubos ang pera. Magkakaroon ka ng pera sa dami ng gastusin, sa dami ng bilihin, sa dami ng humihingi sa'yo at tinutulungan mo, nauubos ang pera. Ang 1,000,000 mabawasan mo ng piso, hindi ka na milyonaryo. So hindi ko ipinagmamalaking mapera ako. Never. Pero ganun nga, nagbigay si Miss Maharlika sa amin ni Pebbles ng panggastos sa Hong Kong, sekreto niyang pinadala. Kasi nga ganyan si Miss Maharlika, tutulong ayaw sasabihin. Wala kaming kamalay-malay. Ngayon, dahil nga wala kaming alam na nagbigay si Miss Maharlika ng panggastos namin, kay Libag pinadala. Sino siya? Tapos, ang ginawa ni Syungang Libag, doon sa V na binanggit nitong si Pebbles, ibinigay yung 10K for us. So, hindi nakarating sa amin kasi nahawakan ng V. Nagturo na lang yang si Libag
Yung V na yun nakaaway ko, and now inaaway na rin daw ni Libag. Magkaaway na rin sila. Sabi ni Miss Marlica, wag mo nang awayin yung V, Maui. Wala naman, nakasagutan ko lang. Sabi ko, wag mo nang awayin, inaaway na rin yan ngayon ni Libag. Ang galing manira, narinig yung voice record. Ang galing niyang manira. Ang galing niyang mag-imbento ng kwento. At ang sabi pa sa akin, ng mga nakausap ko, Maui, tumatawag sa amin yan. Yung binanggit ni Pebbles na V, na akala ko yun yung manager ng Libag. At si Libag, umiiyak daw at nagdadrama. Huwag na huwag raw akong kakausapin. Kung sino-sinong tinatawagan. Mga kilalang Duterte supporters, mga kilalang personality na pwedeng makausap ko rin. Huwag na huwag raw akong kakausapin. Nagdadrama yung mga yan. Grabe ang paninira nila sa akin. May mga taong nagalit sa akin, mga kababayan. Mga kilala niyong personalidad. Nagalit na lang basta. Dahil siguro sa paninira ni Libag. Kung tutusin, dapat kong sampahan ng kaso yan. Ang problema mo, Libag, simula nung inaway mo ko, at kahit nagdidelete ka na ngayon ng mga voice records mo, according to mahal na Reyna Edwin Hamora, na-save ko na ang lahat ng mga sinabi mo laban sa Kero. Even yung mga screenshots ng mga ikino-comment mo against I or against me, kung saan saang pages, kung kani-kaninong pages ng mga kilalang tao, doon may mga kahit kaninong comment, magre-reply ka at sinisiraan mo ko, mga sinasabi mong kumita ako ng 17 million sa rally sa EDSA, asa ng proof mo ining? Sana nga, totoo, para milyonarya na ako ngayon. Lahat ng imbento mong kwento sa akin, may proof ako na sinabi mo or sinulat mo. At kaya ka siguro nagdi-delete ng mga social media pages mo para pwede mong i-delete, no, that's not my page. No. Anyway, let's continue. Lumalabas na ngayon lahat ng ugali mo na, Diyos ko, ikaw talaga yung nanggulo sa mga DDS. Kaya nagkagulo-gulo yan. Mamaya sasabihin ko sa'yo, pakinggan pa natin, wala tayong naging encounter, wala tayong naging away, kasi bago pa man ako nag-post, at umamin naman ako doon na ako yung unang nag-post. Nung nag-post si bukin ng lalaki to, sino to? Yung Mark Lopez na yung sa tungkol sa donation, di ba nag-comment ka kay Daryl, nag-thank you ka nga at sabi pa, at last, thank you, parang ganon. Di ba? Doon ako nagalit. Yun. Pero wala tayong naging encounter. Dahil nung nasa Hong Kong tayo, nung kami nag-aaway ni V, inaabot mo pa sa akin yung pera, nabigay ni V, sabi ko ayaw kong kunin. Wala tayong away nun, pero kinabukasan pagdating dun sa maisog na event, hindi mo na ako kinausap. Hindi ka nga bumati sa akin di ba? Maybe it deserves another discussion. Kasi, despite na inaway ako ni Libag noong December 2024, hindi ko ni-reveal, ang away ni Pebbles at saka ni Libag, or nitong model ng Chongke, na mahilig sa iced condom, yung away nila ay July yan ng 2024. Nung pumunta kami ng Hong Kong for Maisog event. Nagmaisog sa Hong Kong kasama. Kami ni Pebbles ay roomies. Okay, roommate kami sa hotel na mumurahin. Si Nalibag ay nasa Marco Polo. That's gonna be for another discussion. Nung nag-away, yung V at saka si Pebbles, ako ang saksi, mga kababayan, na grabe murahin ni Libag, si Pebbles. Sabi ko, bakit grabe pagtanggol nito yung V? Okay? Hindi yata totoong pangalan na V yun baka code name lang. Like Vilma Santos, baka gano'n, no? Miss V, gano'n. So baka V yung simula ng pangalan. Hindi ko siya kinilala, mga kababayan, hindi ko inalam yung complete name niya. Hindi ako interesado. So sabi ko, bakit grabe ipagtanggol nitong Libag na ito, yung V? So ang tumanim sa isip ko, baka manager niya to. Kasi yun yung laging aligaga sa mga gastusin kapag kami mga lakad kami. So sabi ko, ay parang financier to ng mga vlogger, nakakatuwa naman. Kaya nga nung binulgar nung V, diba, nasabi niya, humingi pa ngayon si Maui sa akin ng pambili ng plane ticket pa uwi ng Pilipinas. Dahil ikaw mismo, V, ang unang nag-offer sa akin.
Nung nawawala yung cellphone ko in Hong Kong at ilang araw ko nang hinahabol, nakauwi na silang lahat ng Pilipinas, nasa Hong Kong pa ako mga kababayan. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ni V, umuwi ka na. Kung kinakailangan mo ng plane ticket, umuwi ka na. Papadalhan kita. Tinanggihan ko. Pero nung mga pa 7 days, 8 days na ako in Hong Kong, nauubusan na ako ng panggastos. Sabi ko, uwi na lang ako Pilipinas, hindi ko na antayin yung cellphone na masoli, mukhang matatagalan pa eh. Tapos nahihirapan pa ako sa communication kasi in-check na yung nakakuha ng phone ko. Taxi driver, mahabang kwento to mga kababayan. So sabi ko, V, uwi na lang ako. Kinontak ko yung V. Hindi ako pinadalhan. Hindi, antayin mo na, ganun. Ikaw to nag-offer, tapos nung nag-decide akong uuwi na. Mahal kasi ang ticket. Red flag. What the heck? 12K mahal? Mayaman ba to? 12K lang from Hong Kong to the Philippines, mga kababayan, nung time na yun. Actually, mahal yun. Siyempre, kung mas maaga mong bibili yung ticket, baka makuha mo ng 5,000 pesos, ganun. Pero nung time na yun, kasi immediate, gusto ko nang umuwi, mga 12K yung price. Umaray siya sa 12K, mga ating. Ay, hindi ko kaya, something. Yung V. Hindi ko mayaman ba talaga to? Eh, siya yung parang labas ng pera. Every time na may mga lakad kami in Hong Kong, and even pag uwi namin ng Pilipinas, parang siya yung financier ng mga vloggers. So sabi ko, kaya ito pinagtatanggol ni Libag, kaya grabe mura-murahin ni Libag itong si Pebbles, ay dahil na parang manager niya. Mahabang kwento yung pinag-awayan ni V at saka ni Pebbles. Pero saksi ako at biro mo 2024 yung away niyo yung July. Inaway ako ni Libag December 2024, so halos 6 months ang nakalipas. Hindi ko pa rin sinasabi kay Pebbles kahit inaway ako ni Libag. 'Di ba? Sila lang, hindi si Libag o hindi yung demonyang yan na peking Duterte supporter ang kaaway ni Pebbles, pero siya yung pinaka-bumalahura kay Pebbles. Biro mo yun mga kababayan. 7 o'clock in the evening nang dumating kami ng Hong Kong at nag-dinner. Baka nga wala pang 7 eh. Pagpalagay natin 7 o'clock. 7 o'clock ng gabi, nagdi-dinner kami, hindi sinama si Pebbles kasi nga galit na galit si Pebbles, iniwanan siya sa hotel. Okay, nag-dinner kami. During dinner, saksi ang lahat niyan na mga kasama namin in Hong Kong kung paano balahurain nung demonya si Pebbles. Eh, hindi naman siya ang kaaway. Hanggang umabot na kami ng alas 5 ng madaling araw dahil nag-bar hopping nga kami sa Hong Kong, hindi pa rin tumitigil ang bunganga ng demonya sa kakamura. Putang ina, baklang putang. Walang preno ang bibig, saksi si Sas niyan. Kaya doon ako saludo kay Sas. Despite na binabalahura buong gabi hanggang madaling araw ng demonyang Libag na yan si Pebbles, hindi nagsasalita si Sas ng negative about Pebbles. Pero yung demonya, walang tigil. Para siyang addict na lobat. Lobat pero ang taas ang energy magmura. Alam niyo yun, yung bumaba na yung tama, kaya mainit na yung ulo. Ganun siya mga kababayan. Eh ito, binubuking ni Pebbles, nagmamaria Juana pala. No wonder. Deserve ito ng another live mga kababayan na kukwento. Pero yun nga, okay kami ni Libag nung nag-away sila nung July 2024. Pero nung inaway niya ako ng December, hindi ko pa rin kinikwento kay Pebbles. Biro mo nag-away, di ba? Nag-Hong Kong kami. Ito yung sequence of events. Nag-Hong Kong kami, July 2024. August, tumiwalag na si Pebbles. Dahil sa pambabalahura ng demonyang yan. Walang naging kakampi si Pebbles, pinagkaisahan, napahiya pa yan doon na sa liwasan. I think si Boss Dada, isa rin sa bumarubal kay Pebbles. Kung sino-sino kasi ang kinausap nung demonyang double agent para siraan si Pebbles. Walang naging kakampi si Pebbles nung panahon na yun. Sabi ko, pumunta ka dito sa EDSA tuwing Friday para maramdaman mong may kaibigan ka. After all, kayo yung mga naunang pumunta din sa EDSA Shrine. Tuwing bumabalik kami doon, mga kababayan. So, hindi naman pumupunta ang Pebbles, nagmumukmuk doon sa bahay nila, sa Maynila. So, parang wala na siyang kakampi. I think si Miss Marlica tinawagan nung kaaway nito eh. Huwag mong tulungan yung Pebbles na yan, huwag mong gano'n. Kahit sino, mga kababayan. Walang naging kakampi to, kaya tumambling. Lumipat, bumalik sa kabila. Pero hindi ko pinarating kay Pebbles yan kung paano siya binaboy. Alam ni Pebbles yan. Hindi ako nagkwento.
I think 2025 na ako nagsabi kay Pebbles, alam mo ba na grabe kang minumura niyan. Tinatawag kang adik niyan kung anik-anik pa. At hindi pa Pebbles kumpleto ang mga sinabi ko sa iyo. Hanggang Davao sinisiraan ka niyan. 'Di ba mga kababayan, pumunta rin kami ng Davao City for Kadayawan Festival. Miski sa night market ng Davao City, sa umpukan ng mga vloggers, sinisiraan niya si Pebbles. It's as if siya ang kaaway ni Pebbles. Ang kaaway ni Pebbles yung V. Tumigil na yung V, nagkabati na si V at saka si Pebbles. Si Libag, ngak-ngak pa rin ang ngak-ngak, mura pa rin ang... Para siyang ganun. Libag, manalamin ka. Ikaw ang parang may ting-aling sa tingin ko, ha. Kaya nga tinatanong kita eh. Sa behavior, mga tat kuya, di ba inaakusan niya, kaya ba't ayaw daw akong tumigil ng paniningil ng 5K sa kanya? Of course, ining, pinadala yun para sa amin pero hindi nakarating sa palad ko. Sabi nga ng iba, hindi rin nakarating kay Pebbles, singilin mo na lahat, Maui. Yun na yun lahat. Di ba? At pikon na pikon siya sa akin, mga kababayan. Ang goal niya ay matulad ako kay Pebbles na tatambling din sa kabila. O anong taon na, di pa ako tumatambling. Kaya ako ang ano niyan, kryptonite or something ni Libag na yan, no? Frustrated siya ng bonggang-bongga sa akin. Hindi siya nagtatagumpay sa mission niya against me. Kakasuhan pa daw niya ako, pinadalhan na daw ako ng demand letter, nagtatanong naman ako dun sa neighbor ko sa bahay ko sa Pilipinas. Wala mo sinasabi yung kapitbahay ko may na-receive na letter doon. Oh. Akala ko ba alam na niya yung dalawa kong home address? Atari, dalawa ang aking home. Yaman ko talaga. Anyway, let's continue mga kababayan. Ano sinasabi mong nagkaroon tayo ng encounter? Ikaw yung una na dumedma sa akin. Sinungaling kang bobo. Ikaw yung bobo, sa totoo lang. Ang galing mong magpaikot. Napaikot mo sila. Napag-away-away mo silang lahat. Okay, pakinggan pa uli natin. At mamaya may ibubukin ako na galing sa'yo. Chinichismis mo rin. Ganyan ka, sinisiraan mo lahat. Lagi kasi yan nakahingi ng pera, yung paparinig, ganyan, na gusto ko ng ganito, na gusto kong pumunta sa ganyan, ganun siya. So, napapansin ko sa kanya, sa social media, kung mag-post, kala mo siya nagbabayad ng bill. Eh, hindi naman lumalakad dyan ng merong binabayaran, lagi lang nagpapalibre. Sa recording ang nakalagay doon sa na-save na conversation, Facebook user. So malamang binlock na ni Libag yung kausap niya. Right? Kasi yung pinapakita ni Pebbles, it seems like it was a screen record of the conversation ng isang tao at saka nung kaaway ni Pebbles. Tapos ang nakalagay sa pangalan ng demonya ay Facebook user na lang, mukhang binlock niya. Mahal na rin na, mukhang tama yung sinasabi mo na naglilinis na ng kalat itong Libag. Kaya tinitake down, 2 beses na niyang tinake down yung kanyang tinake down, ano ba talaga, minas report ka Libag o tinake down mo ng sadya? Para hindi lumabas ang pangalan mo doon sa mga conversation na kung sino-sino kinausap mo para siraan si Pebbles, even yung mga kausap mo para siraan ako. Lahat sinisiraan niya. Si Chupanga, nililibak niya. Sino pa yung nililibak niya? Ang dami, halos lahat ng mga DDS. Kaya siguro nagbubura yan ng Facebook page. O, tuloy mo, Miss Pebbles. O, narinig nyo? Okay. Joey, eto yung tanong ko sa'yo. Kailan ako nagpalibre sa'yo? Kailan? Nung galing tayo ng Maisog Bulacan na hindi natuloy, nagbida ka. Ang sabi mo, may dinadayo dito sa Bulacan na masarap na chicharon. May pera ako noon. May pambili ako. Ano akala mo naman sa akin? Ikaw nga yung walang pera eh. Ikaw nga yung hingi ng donation. Yun yung katotohanan. Alam na ba nila Maharlika na galing sa donation yung pinang-rent ng nung resort? Pinaalam mo ba yun sa kanila? Hindi, di ba? Pero nagbida ka sa mga kasamahan mo. Nag-invite ka. At ang pagkakaalam nila dun, sa'yo, ikaw yung gumastos.
Yaman. Una pa lang, sinasabi ko na yan na hindi kita bet. Kitang-kita ko sa tabas ng mukha mo. Saka kapag napapanood kita noon sa Tapos mga, mangkukulam. yung mga TikTok mo na ayaw mong nagpapatalo. Na parang, na gusto mo, ikaw lagi yung tama. Tapos, magpapaakyat ka ng alam mong matatalo mo, pero kapag talo ka, pabababain mo. Diba? Ayoko talaga sa'yo. Yun yung katotohanan. Unang-una, hindi ako nagpalibre sa'yo. At hindi ko ugaling mag-post ng mga bagay na sasabihin ko na ako yung ako yung gumastos, ganun, ganyan. Hoy, babaeng libagin. Nag-Japan ako for 23 years. Yung mga sinasabi mo na, nak, gusto ko yan, nak, gusto ko yan. Ano yung bagay na hiniling ko sa'yo na gusto ko yan? Balikan ko lang yung sinabi niya na na sa mga TikTok live daw ni babaeng libagin. Sino ba yung babaeng libagin na yan? Sino yan? Pangalanan mo na Pebbles ang buong buo. Ano apelyido niyan? Joey lang ang nababasa ko din. Joey babaeng libag. Joey babaeng libag, patunayan mo lahat ng sinabi mo sa voice message na paninira mo sa akin. Tio Moreno, sinisiraan ka din ng pinangalanan pa. Actually, hindi naman totoong pangalan yung Tio Moreno na yan. Code name lang yan or alias. Parang ang pangalan niyan ay starts with the letter A. Yung pag nagla-live daw si Libag na ayaw patalo sa TikTok. Sas, bakit hindi mo nahahalata ang behavior ng isang yan? Na kapag nagla-live kayo, ayaw niyang patalo sa'yo, nakakaalibadbad na. May napanood akong excerpt ng live niyo na nagmamatigas yung Libag, halos nagkakainitan na kayong dalawa. Ang ginagawa na lang ni Sas mga ate at kuya, nag-off ng camera. Kasi nga si Joey babaeng libag na sinasabi ni Pebbles ay ayaw patalo sa sa discussion. Mali na nga siya, iginigiit pa rin niya yung punto niya na it's as if she's the mighty of all or she's the most intelligent or what? She's the most righteous. Ining bar flanker ka eh. Kaya tama yung sinabi ni Pebbles, ikaw ang totoong bobo. May patunay. Bar flanker ka ining. Tapos ikaw, kung nakapag-take ka ng law, bakit ang mga pinaggagawa at pinagsasabi mo are against the law? Ito mga paninira mo, cyber libel, oral defamation, slander, na dapat naiintindihan mo dahil nakapag-aral ka ng law. Ay, hindi ka matawag na lawyer, hindi malagyan ang pangalan mo ng attorney kasi nga, bar flanker ko. Tuloy mo, Miss Pebbles, tapusin mo. Wala akong gustong bagay na hiniling sa'yo kasi hindi sa pagmayabang, marami akong nakain na hindi mo pa nakakain. Nakapag-Japan ka na ba? Nakapag-Disneyland ka na? Kaya wag kang sinungaling. At pasingit ulit, mga kababayan. Kaya hindi ako nagbo-vlog patungkol dyan, even if araw-araw halos dinidiscuss to ng Team Alindog. Because stepping down to the level of that woman, knowing her being fake, kahit na mapalabok magsalita and verbose, and maarte rin, na hindi man bagay sa itsura, feels like, teka muna, hanggang Pilipinas ka lang Tapos nung nag-abroad ako, sinasabi niya, nag-tour around the world kasi nga tao ni Tambaluslos yang Maui. Ining, nag-ipon ako, matagal kong pinaghandaan kahit papano ang pag-abroad ko. At marunong ako magtipid. Tipid na ako hanggang ngayon. Aminado akong ganyan. Hindi porke nasa abroad ako, todo na ang luho ko. Hindi. Ate Marinel, kailan mo ako pakakainin ng may ginto? Gusto ko may gold leaf, Ate Marinel. Andiyan ka pa ba, ate? Okay, tuloy mo, Miss Pebbles. Alam nyo, kayong mga naniniwala dyan sa taong yan, alam nyo yan, kahit pumunta kayo sa wall ko. At lagi kong sinasabi na wag nyo lang babanggitin ang pangalan ko. Wala akong pakialam. Nalaman ko nga na nagmamariwana ka, hindi ako nakialam, Joey. Nag-aaway kayo nila Maharlika, hindi ako nakialam. Pasingit ulit. Kasi yan, Pebbles, kung tutuusin, pwede ka nang rumesback. Inakusahan ka niyang adik eh. She was throwing mud at you
Actually, hindi mo nga narinig personally yung iba pa. Lalo yung narinig ko at nasaksihan kong yung pambabalahura sa'yo, hindi mo makakain, hindi mo malalamon. Pero ano yan eh, di ba? Pwede mo siyang balikan. Okay nang ina mo kang demonya ka, tatawagin mo akong adik, dinala ko sa liwasan yung patunay na hindi ako nagdodroga or tumigil na ako dyan. Tapos ikaw pala itong adik na puki ng itong demonya kang balahurang buwang dapat sa'yo binabalik na ang leg. Right? Nung nalaman ni Pebos na adik pala yan sa Maria Juana, pagkakataon na sana niyang barubalin, dinedma niya. Oh, pasalamat kay Ining. Pero ngayon may sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa inyo. May nagsabi sa akin na si Tio Moreno ay nag-cocaine sa Hong Kong. Nung magkakasama sila sa hotel, hindi umuwi si Tio sa hotel. Parang may sinamahan si Tio. Tapos nung pagbalik ni Tio, nagkwento si Tio na nag-cocaine daw sila nung kasama niya. Ang nagsabi sa akin, alam niyo kung sino? Kakilala ni Joey. Hindi yung kasama niya sa kwarto ha. Ibang tao, may pinagkwentuhan siya. Tapos sinabi sa akin, Tio, Panira. tinatraidor ka rin yan. Huwag kayong naniniwala dyan. Pansinin nyo, si Joey ang sumira sa DDS kaya nagkagulo-gulo. Lahat ng kumakalaban kay Aimee, inoperate niya. Kaya alam nyo na yun. Babaeng libagin, sinungaling. Che! Huwag ako. Okay. Again mga kababayan, saksi ako doon sa Hong Kong kasi I was there. Yung sinabi ni Pebbles na si Tio ay hindi umuwi sa Marco Polo Hotel, totoo yun. Ano ang nangyari? Nag-bar kami. Pebble was left sa mumurahing hotel. Doon din ako naka-check-in. Malayo yon sa Marco Polo Hotel na nasa seaside ng Kowloon, yung ano, ng Avenue of the Stars, ganyan. Yung nakaharap sa Hong Kong Island. Nag-bar kami, inabot na kami ng madaling araw, mga 5 a.m. na nga. Nung mag-uwian, si Pebbles ay hindi namin kasama, so nasa hotel lang siya. Lahat kami magkakasama. Si Sas, na iwanan sa Hong Kong Island dahil nagkamali siya ng book ng hotel, although a branch naman yon ng mumurahing hotel na tinuluyan namin. So, iniwanan namin si Sas doon sa Hong Kong Central. I think doon din namin iniwanan si Tio. And then lahat kami tumawid. Okay? Bumalik kami sa Kowloon Peninsula, mga kababayan. Kung saan nandun yung hotel ni Nalibag na yan, kasama yung inakala kong manager niya, na V, ang initial, na nakaaway nito. Kami na lang ang umuwi lahat. Naiwan si Sas doon, and I think si Tio. Kaya ko naalalang hindi namin kasama si Tio dahil hindi kami dumiretso ng uwi sa hotel. Kumain muna kami sa isang Chinese resto. Dahil hinanap ko pa yung restaurant na yun, baka doon ko naiwanan yung cellphone. Kasi nawawala yung cellphone ko pagkatapos nun. So, nawala nga si Tio, mga kababayan. Besides, si Tio, yung sinasabi niya, o sino ba yan, Lintek na yan na, ewan ko, double agent ata yan, or Team Alpotera, or both, ay doon tumuloy sa hotel, sa Marco Polo, ng Libag na yan, at saka nung nakaaway nitong si V. Ang pinalalabas nila, mga kababayan, masama lang ang loob ni, ewan ko kung alam mo to, Pebbles, hindi ko ito nabanggit sa'yo. Ang pinalalabas nila, masama lang yung loob mo dahil sa mumurahing hotel tayo pina-check-in. Sabi ko nga yung halagang 4,000 pesos na hotel lang a night. Samantalang sila ay naka Marco Polo at ang ganda pa ng view. Yung hotel namin ni Pebble sa Hong Kong, looban. Lalakarin mo pa papasok. Walang magandang view. Meron naman. Kasi maganda naman ng Hong Kong. Pero kasi ang ganda ng view ng identified as Hong Kong skyline yung makikita mo kapag nasa Marco Polo ka. Kung ano yung itsura ng Hong Kong kapag tinitingnan mo or sinisearch mo kahit yung mga nasa postcards, tanaw yan dyan sa Marco Polo Hotel.
Oh, ang ganda ng view nila. Ang ganda ng location, ang lapit pa sa venue ng Maisog. Kami, ang layo, magte-tren pa kami ng ilang beses, kasi nasa Jordan kami, alam niyo ng mga taga, malapit kami sa ano mga kababayan, malapit na kami sa Ladies Market. Ilang stops Ladies Market na, pwede mo, I think pwede nga lakarin or something. Malayo kami looban pa mga kababayan. So, yun daw ang kinasasama ng loob ni Pebos at kinagagalit doon sa V kasi kami, yung V na nakaaway niya kasi pinag-check-in lang kami ni Pebos sa mumurahing hotel kasama yung iba pang mga vloggers pero sila naka Marco Polo. Kasama. Kaya masabi ko, parang may special treatment dito sa libag na sinasabi ni Pebbles, yung V. Kasi di ba nag-aaleluya ang lahat ng vlogger doon sa V? Kasi ang tingin niya namin, siya yung manager ni Libag. Lahat sumasamba doon, mga vloggers sumasamba doon. Pati ako nag-aleluya doon. Kasi siya ngayon nagpa-finance. Eh, kung binigay nga sa'yo, V, nilibag yung 10K, since ikaw nga ang gumagastos at hawak mo na yung pera, bakit kailangan idaan kay Libag? Kaibigan ni V, si Miss Maharlika. Sila yung close. Bakit si Libag yung sa tingin ko nagpresenta or presentableng whatever or bida-bida na sa kanya ipadala, sa GCash niya ipadala ang pera ni Miss Maharlika na para sa amin ni Pebo. Pati hindi na lang idiretso kay V. O, basta pagdating sa usapin ng pera, yung kaaway ni Pebbles na bida-bida ang laging involved. Mahilig nga yung manulisit, di ba? Si Grijaldo, di ba, nanulisit yan for Grijaldo. Binago lang niya yung style niya kasi napahiya na siya. Binuking nga siya ng Maisog US na nanunulisit siya at ang kulto niya para makapagpa-tarpuli ng malaki, makasali sa mga rallies na hindi naman kanila, even yung rally ng iglesia, nanulisit ang grupo at kulto niya, yung kulto niyang Dutertista, yung hindi MOOE, hindi mo pera yan group na yan. Kulto yan. Hindi yan DDS, mga ate kuya. Ang tawag nila sa kanila ay Dutertista. Nag-imbento sila na panibagong kulto. Kasi ang libag na yan, sa tingin ko, loyalista yan eh. Parang Marcos supporter yan. Kasi nga sumasamba nga siya dun sa binanggit ni Pebbles na pangalan, na lahat ng umaaway doon sa babaeng yun ay ino-operate ng impactang yan. Lahat ng nangwawarla sa atin ng adiktador, tinatrabaho ng impactang yan. Even you, Chupanga, sabi, nagkukaina ka raw sa Hong Kong. Akala ko mga kababayan, sa Thailand nagkukukaina si Chupanga. Kasi recently, nasa Thailand yan. Even yung si Charis Pimpinko, yung panganay na tomboy ng adiktador. Hindi pala tomboy, lalaki pala. Mukha lang tomboy. Akala ko sa Thailand, nagkukaina. Maybe nagkukaina rin kasi may tinatagpo rin yung Chupanga malay natin. Pero Chupanga, hindi ka kasi parte ng Maisog Hong Kong, bigla kang dumating doon. Ang sabi nga, binitbit ka lang ni babaeng libagin. Hindi ka parte ng program. Anong pautot? Ikaw raw ay depressed kaya nagagala ka abroad and then since nasa China ka na or sumama ka na lang din doon yan natulog sa sa Marco Polo. Sa kwarto ni na libagin. Ang laki ng room nila, aalog-alog sila doon ng bonggang-bongga mga kababayan. So, ano sa tingin nyo? Ilan silang mga double agents? At bakit sila mga traidor at nagtatraiduran? Ito kayang mga pirma-pirma na yan mga kababayan ay hindi gawain at may balak silang pambubudol na niluluto. Hindi mapagkakatiwalaan yung isang yan. I was not discussing her dito sa platform ko for how long? Ang tagal, no? Ayan, lumantad si Pebbles. Syempre magre-react ako. Bakit? Kasi kasama nila ako in Hong Kong. I was there. Ako ang magba-vouch kahit na kami nagkasagutan. Pebbles, alam mo, nagkaroon tayo ng konting alitan nitong mga nakaraan. At may ginawa kang hindi ko nagustuhan, Pebbles. Hindi ko gusto na in-screenshot mo ang post ko at kung ano-ano ang sinabi mo against sa akin.
Oh, may mga binabanggit-banggit ka pang Holiday Inn. But sa kwento mong ito, kahit papaano magsa-side ako, not because dati tayo magkakilala at magkasama naman tayo bilang Duterte supporters, but gusto kong patunayan sa mga nanonood sa channel ko na totoo ang sinasabi nito against kay Libag. Hindi tayo magkakampi, Pebbles, pero sinasabi kong yes, totoo ang mga sinabi mo. At misteryo talaga sa akin kung bakit nawalang bigla yung tsupanga na yan. Dahil nung naghiwa-hiwalay kami, hindi namin yan kasama even nung kumain kami nung madaling araw. So, mga kababayan, sino ang totoong nyodik at sino ang totoong ahas? Ang bumaliktad o ang yung libagin? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.